3 pa lang ng madaling araw ay gising na si Giano. Isang simpleng binata sa isang liblib na baybaying baryo sa Southern Leyte. Sa edad na 28, wala pa siyang asawa. Ang kanyang araw-araw na buhay ay umiikot lamang sa pangingisda at pagtulong sa kanyang inang may sakit sa rayuma. Ang kanilang maliit na kubo sa gilid ng dagat ay halos gawa lang sa pawid at kahoy na pinulot lang niya sa bundok. Pero kahit mahirap, hindi ito naging hadlang sa pagiging mabuting tao ni Giano. Isang araw ng Huwebes, napagdesisyonan niyang pumalaot mag-isa. Wala kasing ibang mangingisda ang gustong sumama dahil, ayon sa kanila, masama raw ang panahon. May kakaibang galaw daw ang tubig. Parang may nag-aabang na panganib. Kung matakot kayo, huwag kayong sumama. Ako na lang, ani Giano habang binibitbit ang kanyang lambat. Baka naman mabalik ka nang wala na. Biro ng isang mangingisda, ngunit halatang may halong kaba ang tono. Ngunit si Giano, sanay sa hirap, sanay sa panganib. Wala siyang takot sa dagat. Ika nga niya, dito ako kumakain. Dito rin ako mamamatay kung gusto ng tadhana. Pagdating niya sa gitna ng karagatan, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan. Walang alon, walang ihip ng hangin, pati ang mga ibon tila nawala. Parang may pinapahiwatig ang kalikasan. Habang nagbababa siya ng lambat, may narinig siyang munting iyak. "Tatulong, tulungan mo ako," napalingon si Giano. Sa ibabaw ng isang lumulutang na troso, may nakita siyang babae. May mahabang buhok na kulay pilak ginto, makinis ang balat, at may matang kulay berde na tila kristal sa ilalim ng araw. "Diyos ko," bulong ni Giano. "Sirena ka ba?" Ngumiti ang babae, ngunit halatang nanghihina. May dugo sa kanyang gilid at tila hirap siyang huminga. "Nasaktan ako, tinaga nila ako, pinutol ang buhok ko, buntis ako, tulungan mo ako." Walang pag-aalinlangan, lumapit si Giano at dahan-dahang isinampa sa kanyang bangka ang nilalang. Malamig ang balat nito, ngunit buhay. Bumilog ang kanyang mga mata nang makita ang ilalim ng babae, isang makintab na buntot, kulay turkesa at pilak. "Totoo nga ang mga sabi-sabi," bulong niya. Nang makabawi ng lakas ang sirena, nagsimula itong magsalita. "Ako si Alindaya. Isa akong bantay ng karagatan. Nilapastangan ako ng mga mangingisdang ganid. Kinuha nila ang buhok ko. Ginto ito. Ginawa nilang alahas. Pero buntis ako. Kaya hindi ako makalaban." Hindi makapaniwala si Giano sa kanyang naririnig. Hindi ito panaginip. Totoo ang engkanto ng dagat. "Salamat sa pagtulong. Kapalit ng iyong kabutihan, ibinibigay ko sa iyo ito." At mula sa kanyang kamay, binigay niya ang isang buhok na tila sinag ng araw. "Gamitin mo ito ng may dangal, yaman, kapangyarihan at proteksyon ng kalakip nito." Biglang may malakas na alon. "Malapit na sila," bulong ni Alindaya. "Yung mga lalaking sumira sa akin. Sinusundan ako." Hindi pa man natatapos ang sinasabi ng sirena, may sumulpot na malaking bangka. 3 mangingisda, kilala ni Giano. Kilalang tuso, kilalang gumagawa ng ilegal na pangingisda gamit ang dinamita at lason. "Uy Giano, anong hawak mo dyan?" Sigaw ng isa habang lumapit ang bangka nila. Napakapit si Giano sa sirena, ngunit bago pa man sila makalapit, biglang kumidlat sa kalangitan. Pumikit si Giano sa lakas ng liwanag at pagdilat niya, wala na ang sirena. Tanging ang gintong buhok ang naiwan sa kanyang kamay. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinatakbo niya ang bangka paalis. Naisip niyang kailangan niyang lumayo bago siya mapahamak tulad ng sirena. Ngunit kahit ang mga kalaban ay nahinto rin. Tila may takot na biglang bumalot sa kanilang bangka. Nagsigawan, biglang nagtakbuhan.
Isa sa kanila ay nahulog at nalunod sa dagat. Ang isa nakatulala. At ang huli tila nababaliw. Pagka-uwi ni Gianno sa kanyang kubo, kinutuban na siyang magbabago ang kanyang buhay. At hindi siya nagkamali. Mula ng gabing iyon, tila hindi na naging ordinaryo ang buhay ni Gianno. Pagdating niya sa kanilang kubo, inilagay niya sa isang kahon ang gintong buhok ng sirena. Hindi niya alam kung paano ito gamitin, pero ramdam niya may kakaibang enerhiya ito. Parang may buhay, parang may isip. Kapag tinititigan niya ito, para siyang hinihigop ng liwanag. Ngunit nananatili itong tahimik at misteryoso. Kinabukasan, bumalik siya sa laut. Hindi para hanapin si Alindaya, kundi para ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang mangingisda. Ngunit may kakaiba sa dagat ng araw na iyon. Hindi siya naghagis ng lambat, ngunit lumulutang na mga isda ang sumalubong sa kanyang bangka. Mga malalaking tuna, bangus at maya-maya. Lahat sariwa. Lahat tila inialay para sa kanya. Diyos ko, ganito ba't to palagi? Usal niya habang pinupuno ang kanyang bangka. Pagdating niya sa pamilihan, halos magsisigawan ang mga mamimili. Ang mga isda ni Gianno ay tila mas sariwa kaysa sa ibang mangingisda. Pati ang amoy nito ay parang wala sa karaniwan, tila may bango ng karagatan. Akin na lahat niyan, Gianno, sabi ng may-ari ng isang malaking restaurant sa bayan. Babayaran ko ng triplang presyo, sigaw naman ng isa pang mamimili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umuwi si Gianno na may dalang higit 100,000 piso. Kinagabihan, habang nililinis niya ang kanyang maliit na silid, napansin niyang kumikislap na naman ang gintong buhok ng sirena. Muli niya itong dinampot, at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, tila may boses siyang narinig sa kanyang isipan. Ang kayamanang hindi hinahangad ay biyayang galing sa puso, ngunit ang inaabuso ay sumpang walang hanggan. Napalingon si Gianno. Wala namang tao, ngunit hindi siya natakot. Parang alam niyang bantay niya ang sirena kahit hindi na ito nagpapakita. Mula noon, dinadala niya ang buhok sa laot at araw-araw ay mas dumarami ang biyaya ng dagat. 1 linggo pa lang, nakabili na si Gianno ng bagong bangka. May motor na ito at GPS. Tumulong siya sa mga kapitbahay, pinagawa ang kanilang nasirang chapel at binigyan ng pera ang barangay health center para sa gamot ng mga may sakit. Lalong minahal ng mga tao si Gianno. Ngunit sa bawat yaman na dumarating, nararamdaman niya ring may gumagalaw sa dilim. May mga matang nagmamasid. Hindi lahat ay masaya sa kanyang biglang pag-asenso. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng bagong freezer sa kanyang tindahan ng isda, may dumating na 2 lalaki. Mga dating mangingisdang kilalang tuso, sina Carding at Lito, na noon ay kasama ng grupo ng mga lalaking sinumpa ng sirena. Uy, Gianno! Malumanay ang boses ni Carding pero may halong yabang. Balita namin, umaapaw na yaman mo. Baka naman gusto mong makipagkape. Napatingin si Gianno sa kanila. Malamig ang hangin. Tila may aninong dumaan sa likod nila. Anong kailangan nyo? Tanong ni Gianno. Hindi kami andito para manghingi. Gusto lang naming malaman saan mo nakuha ang swerte mo. Sabay tingin ni Lito sa isang kahon sa sulok kung saan nakatago ang buhok ng sirena. Napakuyom ang kamao ni Gianno. Alam niyang hindi niya dapat ipagkatiwala sa mga ganitong tao ang lihim niya. Diyos ang tumulong sa akin, sagot niya. Ngunit ngumisi si Carding. Hindi Diyos ang may kinalaman dito, Gianno. Sirena, alam naming nakita mo siya at alam naming may iniwan siya sa'yo. Mabilis ang pangyayari. Tumayo si Lito, sumugod sa kahon at bago pa maawat ni Gianno, nabuksan na ito. Ngunit, wala na ron ang buhok. Nasaan? Galit na sigaw ni Lito. Hindi niyo na makikita yon. Malamig na sagot ni Gianno. Biglang lumamig ang hangin.
Umihip ang dagat kahit wala namang tubig sa paligid. Umindayog ang mga kortina sa saradong bintana. "Umalis kayo," maring sabi ni Jano. Tumayo ang dalawa, halatang may takot sa mga mata. Ngunit bago sila makalabas, may boses silang narinig mula sa dilim. Ang kasakiman ay may kabayaran. Nagtinginan si Carding at Lito at sabay-sabay silang napatakbo palabas ng bahay ni Jano. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang katahimikan. At mula sa isang garapon na may takip sa loob ng aparador, muling kumislap ang gintong hibla. Buo pa, buhay pa. At alam ni Jano, ito pa lang ang simula. Isang linggo matapos ang pagtatangka ni na Carding at Lito na agawin ang gintong hibla, muling bumalik ang tahimik na buhay ni Jano. Pero hindi na siya gaya ng dati. Hindi na lang basta mangingisda. Isa na siyang alamat sa kanilang lugar. Lalo siyang gumaan sa loob ng mga tao. Ipinatayo niya ang bagong silid-aralan ng paaralan. Ipinagpagawa ang daan patungong palengke. Sa mga batang nag-aaral, libre ang pagkain. Sa matatanda, libre ang gamot. Ngunit habang dumarami ang naitutulong ni Jano, dumarami rin ang naiinggit at nagtatanong. Hindi normal yan. Bulong-bulungan sa tindahan. Baka may kausap yang engkanto o sirena. Sumbong ng isang kapitbahay kay kapitan. Dahil dito, may ilang taga-baryo na palihim siyang sinusundan. Isang gabi, 3 kabataang lalaki, pawang wala sa tamang landas ang buhay, ang sumubok sumilip sa bahay ni Jano habang tulog ito. Ngunit wala pa man silang nakalapit sa bintana, may malakas na bugso ng hangin at sa isang iglap, nagsilabasan ang mga pusang itim mula sa bubong. Tumakbo ang mga binata, nanginginig sa takot. Isa sa kanila ay nawalan ng boses. Ang isa na may tila wala na sa tamang pag-iisip kinabukasan. Ang pangatlo, umalis ng baryo at di na muling bumalik. Kinabukasan, habang nasa tabing dagat si Jano at naglilinis ng lambat, may dumating na hindi inaasahan. Isang matandang babae na hindi niya kailanman nakita. Nakasuot ito ng itim, may rosaryo sa leeg at baston sa kamay. Ngunit may kakaiba rito. Dahil ang anino nito ay tila hindi kasabay ng galaw ng katawan. "Jano," wika ng matanda. "Ako si Lola Insiang. Isa akong tagapagbantay ng hangganan sa pagitan ng dagat at lupa." Napakunot noo si Jano. "Anong ibig niyong sabihin?" Lumapit ang matanda. "Ang gintong hibla. Hindi ito ordinaryo. Isa itong sagradong bahagi ng sirenang si Alindaya. At ngayon, dahil nasa iyo ito, ikaw ang itinuturing niyang katiwala." Napayuko si Jano. "Hindi ko naman po ito ginusto. Tumulong lang ako sa kanya." "Alam niya yan, at dahil dyan ikaw ay pinili," sagot ni Lola Insiang. "Pero tandaan mo ito, anak, habang ginagamit mo ito para sa kabutihan, mananatili kang ligtas. Ngunit kapag sumagi ang kasakiman sa puso mo, kakainin ka ng sumpa." Muli, kumislap ang hibla sa loob ng garapon na dala ni Jano sa bangka. "Lola, may mga gustong kumuha nito. Pinilit nila akong paginteresan. Gusto pa nila akong patayin. Dahil sa yaman, dahil sa kapangyarihan," sagot ni Lola Insiang. Iyan ang sakit ng puso ng tao. Sa oras na malaman nilang may kayamanang galing sa engkanto, hindi na nila iniisip kung paano mo ito nakuha. Ang mahalaga lang, makuha nila ito. Napatingin si Jano sa malayo. Muli niyang naalala ang itsura ni Alindaya noong gabi ng pagkakilala nila. Pagod, sugatan, buntis, at takot na takot. "Lola, nasaan na po si Alindaya? Buhay pa ba siya?" Ngumiti ang matanda pero may lungkot sa kanyang mga mata. Nasa ilalim siya ng kanlurang dagat, nanganganak, nagpapahinga. Pero marami pa ring nagtatangkang saktan siya. Marami pa ring nais gawin ang kanyang lakas. Muling bumuntong hininga si Jano.
Sa gitna ng kanyang yaman at kabutihang tinatanggap, ang kanyang puso ay muling nabalot ng tanong. Paano kung ako na ang sunod nilang pagdiskitahan? Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang banyagang lalaki sa kanilang baryo. Si Mr. Valdez, isang negosyante mula sa Maynila na kilala raw sa pag-i-invest sa mga maritime exports. Nabalitaan niya raw ang biglaang pagyaman ni Jano at nais niya raw itong kunin bilang supplier. Jano, kung sasama ka sa akin, bibigyan kita ng barko, equipment at 5 milyong pao ng puhunan. Lahat ng huli mo, bibili ko, kahit tripling presyo. Wika ni Mr. Valdez habang hawak ang isang folder na puno ng kontrata. Ngunit habang nagsasalita ang lalaki, tila nag-iiba ang pakiramdam ni Jano. Ramdam niyang may mabigat, may malamig, at ang gintong hibla, kahit nasa garapon at nakatago sa ilalim ng lamesa, ay kumikislap na naman. Pasensya na ho, sagot ni Jano. Hindi ako interesado. Napangiwi ang banyaga. Sigurado ka, milyon ito. Kayamanan, kapangyarihan. Tumingin si Jano sa kanya, diretso sa mata. Wala sa pera ang tunay na yaman, nasa dangal. Napahagalpak ng tawa si Mr. Valdez. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngisi ay tila may banta. Magkita tayo ulit, Jano, aniya. At sana sa susunod, mas bukas na ang isip mo. Pagkaalis ng lalaki, sumilip si Jano sa dagat. Tila mas dumilim ang kalangitan. Ang alon ay unti-unting humahampas sa dalampasigan na parang may babalang nagmumula sa kailaliman. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo, isang kakaibang ingay ang narinig ni Jano mula sa karagatan. Parang iyak ng sanggol. Muli niyang kinuha ang gintong hibla at sa kanyang isipan, muling lumitaw ang boses ni Alindaya. Jano, tulungan mo ako. Malapit na sila. Hindi lang ikaw ang pinupuntirya nila, pati ang aking anak. Napatingin si Jano sa kadiliman ng gabi. Hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang 3 araw matapos ang muling pakikipag-usap ni Jano sa isipan ni Alindaya, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Tuwing gabi ay inuulit-ulit sa kanyang panaginip ang isang malalim at madilim na kuweba sa ilalim ng dagat. Naroon ang isang sanggol na umiiyak, paligiran ng mga nilalang na kahawig tao, ngunit may balat na kulay abo at may matang walang puti. Naroon rin ang malamig na tinig ni Alindaya na paulit-ulit na bumubulong. Tanging ikaw lang, Jano. Ikaw lang ang makakapasok. Isang gabi, nagpasya siyang bumalik sa gitna ng laot, hindi para mangisda, kundi para sundan ang panawagan ng sirena. Bitbit niya ang kanyang maliit na lampara, ang gintong hibla sa garapon, at isang panalangin gabayan siya ng liwanag at kabutihan. Dumating siya sa isang lugar sa dagat na tila hindi niya pa nararating noon. Tahimik, malalim, wala kahit isang bituin sa langit. Nang inilubog niya ang kanyang lampara sa tubig, biglang lumiwanag ang paligid. At sa ilalim, sa di kalayuan, ay may nakitang parang pinto sa ilalim ng dagat. Gawa sa bato, may ukit ng mga alon at isda. Tumingin siya sa garapon. Kumikislap ang gintong hibla, mas matindi kaysa dati. At bago pa siya makapagdesisyon, ang dagat ay tila humila pababa sa kanya. Hindi siya nalunod. Hindi siya nahirapan huminga. Para bang may humahawak sa kanya at tinutulak ng dahan-dahan sa kailaliman. Hanggang sa narating niya ang pinto. Pagdikit ng palad niya sa bato, automatikong bumukas ito. At tumambad sa kanya ang isang kuweba na may tubig ngunit may hangin sa loob. Sa gitna nito may altar ng mga perlas at sa ibabaw ay isang duyan na yari sa sinulid ng seaweed at pilak. Nasa loob ng duyan ang isang sanggol, kulay porselana ang balat, may buntot na turkesa at buhok na tila alon ng dagat. Natutulog ito. Ngunit nakapalibot sa kanya ang 6 na nilalang, tila mga engkantong nabubuhay sa ilalim ng dagat, ngunit may mga mata na pulang-pula at balat na parang tinapyas sa batong itim.
Hindi sila gumagalaw. Para silang bantay. O mas tamang sabihin, bilanggo. Biglang sumiklab ang gintong hibla sa kamay ni Jano. At sa isang kisap mata, lumitaw si Alindaya. Hindi tulad ng dati, siya ngayon ay mas mahina. May sugat sa kanyang braso at putol ang kalahati ng kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Jano, mahinang wika ng sirena. Ang sanggol na yan, ang anak ko, si Amiran. Siya ang susunod na tagapagmana ng gintong kapangyarihan ng karagatan. Ngunit may mga nilalang mula sa kadiliman ng pusod ng lupa na nais siyang agawin sa akin. Lumapit si Jano sa duyan at hawak ang garapon ng hibla. Ano ang kailangan kong gawin? Pag-isang bahagi ng gintong hibla sa kanyang puso. Sa ganung paraan, matatatakan siya bilang anak ng liwanag. Ngunit, pag ginawa mo ito, ikaw ay hindi na basta tao. Ikaw ay magiging tagapangalaga. Napakurap si Jano. Tagapangalaga? Bantay ng ugnayan ng mundo ng tao at mundo ng dagat. Kapalit nito, ang buhay mo ay hindi na magiging gaya ng dati. Hindi ka natatanda gaya ng ordinaryong tao. Ngunit ang buhay mo ay magiging sakripisyo. Tahimik si Jano. Naalala niya ang kanyang ina, ang baryo, ang mga batang tinulungan niya at ang mga taong umaasa sa kanya. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ang dapat. Dahan-dahan niyang binuksan ang garapon. Ang gintong hibla ay tila kusa ng lumipad, paikot sa maliit na katawan ng sanggol, hanggang ito'y pumasok sa kanyang dibdib na parang sinag ng araw. Umilaw ang buong kuweba at sa isang iglap, nawala ang mga nilalang sa paligid, tila natunaw sa liwanag. Huminga ng malalim ang bata. Ngumiti si Alindaya. Ginawa mo na, bulong ng sirena. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagbalik nila sa ibabaw ng dagat, sinalubong sila ng kakaibang presensya. Sa pampang ng kanilang baryo, may nakatayong 4 na lalaking nakaitim. May dalang mga sakong may lamang kung anuan. Mga ritual na gamit, mga anting-anting, at mga armas na may ukit na hindi mo mababasa. Si Mr. Valdez ang nasa gitna nila. Ngunit ang anyo niya ngayon ay hindi na ordinaryo. Ang balat niya ay naninilaw, ang mga mata ay pula at may mahaba na siyang kuko. Isang engkanto rin pala. Ngunit hindi gaya ni Alindaya. Isa siyang taga-ilalim, nilalang na matagal nang itinakwil mula sa mundo ng liwanag. Jano! Sigaw ni Valdez. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan. Ngunit si Jano, ngayon ay tagapangalaga na, ay hindi na basta tao. Kumapit siya sa isang punong dagat at ang alon ay biglang tumaas. Lumitaw ang mga espiritu ng dagat sa kanyang paligid. Mga sirena, mga pawikan na kasing laki ng bangka at mga aninong naglalakbay sa tubig. Hindi mo kami matatalo, sigaw ni Jano. Ngunit ngumiti si Valdez at muling bumulong. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng laban, tagapangalaga. At sa pagtatapos nito, ang dagat ay sa akin. Mula sa araw na ipinasa ni Jano ang gintong hibla sa anak ni Alindaya, hindi na siya ordinaryong mangingisda. Isa na siyang tagapangalaga, isang nilalang na tinawag mula sa sangkatauhan upang pangalagaan ang balanse ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng karagatan. Ngunit sa bawat kapangyarihang nakakamit, may kapalit na panganib. Kinabukasan, gumising ang baryo sa kakaibang tanawin. Sa pampang, may mga bangkay ng mga isdang hindi karaniwan. May pakpak, may 2 o 3 ulo, may katawan ng tao't buntot ng isda. Nagkakagulo ang mga tao. Mga halimaw to, galing sa dagat. Tanda na to ng dulo ng mundo. Ngunit si Jano, tahimik lang na nakatayo sa gilid. Sa kanyang paningin, malinaw ang nangyayari. Hindi ito kagagawa ng Diyos. Hindi rin ito delubyo ng kalikasan. Ito ay babala.
Habang binabagtas niya ang dalampasigan, lumapit sa kanya si Kapitan Tomas. "Jano, ikaw ang unang nakaalam ng lahat. Sabihin mo sa amin, may kinalaman ba to sa mga engkanto ng dagat?" Tahimik si Jano. Hindi niya maaaring ipaliwanag ang lahat, lalo't may mga taong baka masiraan ng bait kung malalaman nila ang buong katotohanan. Ngunit may isang bagay siyang alam. Bumalik na si Valdez. Sa araw ding iyon, muling lumitaw si Mr. Valdez. Ngunit ngayon, hindi bilang negosyante. Isa na siyang ganap na nilalang ng kadiliman. Habang nagtitipon ang buong baryo sa plaza, dumating siya sakay ng itim na bangka na may mata sa harap. May mga kasamang lalaking tila wala sa sarili. Nakaitim. May mga mata na parang walang kaluluwa. At may mga marka sa leeg na parang ukit ng alon. "Mga taga-baryo," sigaw ni Valdez. "Ako si Datu Malagim, ang anak ng lalim ng dagat at ulilang alon. Ang panahon ng sirena ay tapos na. Ang panahon ng kadiliman ay dumating na." Biglang nagdilim ang kalangitan. Umihip ang hangin. May umuugong sa ilalim ng lupa. Sa di kalayuan, mula sa ilog patungong dagat, may dumadaloy na kulay itim. Parang langis, parang usok, parang buhay. "Gusto mo ng ginto, Jano?" Sabay sigaw ni Valdez. "Ibalik mo sa akin ang kapangyarihan. Ibigay mo ang batang si Amiran." Tumayo si Jano sa gitna ng plaza. Bitbit ang isang baston na yari sa balangay na puno ng mutyang binigay ni Alindaya. Hindi mo siya makukuha. Sa isang iglap, may rumagasang alon mula sa malayo. Ngunit imbes na tubig, ito'y itim na likido, parang dagta ng mga punong nilason ng kasamaan. Hinampas nito ang bahagi ng baryo, at ang mga taong nadikit ay nagsisisigaw sa sakit, habang ang balat nila'y unti-unting nangitim at tumigas na parang koral na bulok. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang mga itim na nilalang na tila anyong tao, pero may mga galamay na parang pugita. Tinawag ni Valdez ang mga ito bilang mga tagasunod ng anino ng ilalim. Nagsimula ang unang laban. Si Jano, bitbit ang baston at ang bagong lakas, ay lumaban sa gitna ng dilim. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang liwanag na bughaw. Liwanag na lumilikha ng baluti ng tubig at hangin. Ang bawat hampas ng kanyang baston ay tila hangin ng bagyo. Sa isang iglap, nakapatumba siya ng 3. Ngunit hindi nauubos ang mga kalaban, parang sumusulpot mula sa anino. "Hindi mo sila kayang tapusin ng mag-isa," sigaw ni Valdez. Ngunit biglang lumitaw si Lola Insiang. Nakasakay sa isang dambuhalang pawikan na may mga ukit ng sinaunang baybayin sa likod. Kasama niya ang mga matatandang albularyo mula sa ibang baryo. "Hindi siya nag-iisa," sabay sabog ng pulbos ng asin sa mga nilalang ng dilim. "Panahon na ng pagtutulungan," sigaw ni Lola Insiang. "Ito ay laban ng ating lahi." Sa gitna ng kaguluhan, mula sa gitna ng dagat ay umilaw ang tubig. Umiikot ito at sa kanyang gitna sumulpot si Alindaya, mahina ngunit buhay, bit-bit ang sanggol. Si Amiran. Ngunit hindi na siya sanggol na gaya ng dati. Sa kanyang murang katawan ay kumikislap ang gintong marka sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay berde, ngunit may apoy ng asul sa gilid. Sa kanyang palad, lumulutang ang bula ng liwanag. Lumutang siya sa ere, umikot sa paligid ng baryo. Ang mga halimaw ay napahinto. Si Valdez ay napatras. "Ano? Anong klasing bata yan?" sigaw niya. Biglang dumaluyong ang tubig. Umangat ang mga alon, hindi para sirain ang baryo, kundi para hugasan ang itim na alon. Isa-isang nalusaw ang mga nilalang ng dilim. Nagsisigawan ang mga kalaban. At si Valdez, bago tuluyang matabunan ng alon, ay nagsalita. "Hindi pa ito tapos. Babalik ako.
mas malakas, mas madilim. Tumahimik ang baryo. Isa-isang bumalik ang mga tao. May mga sugatan, may nawalan ng tahanan, ngunit buhay silang lahat. Lumapit si Alindaya kay Gianno. Ginawa mo ang hindi kayang gawin ng marami, nang walang kapalit, walang pag-iimbot. Ngayon, isa ka ng ganap na tagapangalaga. Tumingin siya kay Amiran na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig. Balang araw, ang batang ito ang magiging tulay ng tao at ng engkanto. Ngunit hanggang sa araw na yon, ikaw ang kanyang tagabantay. Lumipas ang 2 linggo mula nang malupig ni Gianno at ng mga tagapagtanggol ng baryo ang unang pag-atake ni Datu Malagim, ang tunay na anyo ni Mr. Valdez. Muling bumalik ang katahimikan sa bayang dati binalot ng takot, ngunit hindi pa rin ganap na payapa ang puso ng tagapangalaga. Sa panaginip ni Gianno, gabi-gabi ay sumasalubong sa kanya ang isang imahe, isang lumang tore sa ilalim ng dagat, balot ng bahura at lumot, at sa kanyang paanan ay may naglilihim na aklat ng tubig at bato, isang sinaunang sulat ng mga tagapag-ingat ng karagatan bago pa man dumating ang panahon ng tao. Isang gabi, habang binabantayan ni Gianno ang batang si Amiran na ngayon ay mabilis na lumalaki at marunong nang magbitaw ng mga salitang Sireniko, dumating si Alindaya. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting nagiging bahagi ng dagat, parang unti-unting bumabalik sa pinagmulan. Maputla ang kanyang mukha at ang buhok niyang dating ginto't pilak ay bahagyang nanlalagas. Gianno, bulong niya, hindi sapat ang ating nagawa. Ang halimaw ay hindi pa tuluyang naglalaho. Ang itim na alon ay bahagi lamang ng isang mas malaking kapangyarihan. May nilalang sa ilalim ng bahura, ang ulan ng walang hanggan, na unti-unting ginising ng mga alagad ni Datu Malagim. Napakunot noo si Gianno. Ano yon? Isang sinaunang halimaw, diwa ng galit ng karagatan. Kapag siya'y nagising, hindi lang ang baryo natin ang mawawala, kundi ang buong pulo, pati ang karatig dagat. Paano natin siya matutunton? Dahan-dahang inilabas ni Alindaya mula sa kanyang palad ang isang itim na perlas na tila umiikot-ikot sa hangin. Gamitin mo ito para hanapin ang tore ng malalim na lihim. Naroon ang aklat ng tubig at bato. Naroon ang kasaysayan ng mga tagapangalaga. At ang paraan para talunin ang ulan ng walang hanggan. Kinabukasan, sinimulan ni Gianno ang kanyang ekspedisyon. Kasama ang 2 matandang albularyo, si Mang Fidel at si Lola Insyang, at isang batang sirena na nagsilbing tagapagsalin ng sinaunang wika ng dagat. Bumiyahe sila patungo sa lugar na tinatawag na Bahura ng Bituin, isang lugar na pinamumugaran ng mga sinasabing bantay ng kalikasan ng ilalim. Habang lumalalim ang kanilang paglalayag, nagbabago ang kulay ng dagat. Mula sa bughaw, naging kulay asul na berde, hanggang sa naging kulay abo na tila wala ng buhay. Tandaan nyo, babala ni Mang Fidel, huwag kayong titingin diretso sa mga mata ng mga nilalang sa paligid. May kakayahan silang sumipsip ng alaala. Pagdating nila sa tuktok ng bahura, lumitaw mula sa ilalim ang tore, gawa sa malalaking bato, balot ng korales at mga kabibe. Wala itong pintuan, ngunit sa hipo ng perlas mula kay Alindaya, automatikong bumukas ang sahig sa ilalim ng tubig. Isa-isang pumasok ang grupo. Sa loob, parang ibang mundo. Tila lumulutang ang oras, walang araw, walang gabi. May mga ukit sa pader ng mga nilalang na may buntot na may sungay, mga tao na lumilipad sa ilalim ng tubig, at mga kaluluwang hinihigop ng mga alon. Sa gitna ng silid, naroon ang aklat ng tubig at bato, nakatayo sa isang pedestal na yari sa mga ngipin ng balyena. Binuksan ni Gianno ang aklat at ang mga letra ay kumikilos sa bawat pahina. Tila hindi tinta, kundi tubig mismo ang nagsusulat.
At sa unang pahina, nabasa niya, kapag ang tubig ay sumuka ng sariling galit at ang alon ay naging bangis ng kadiliman, isa lamang sa mga tagapangalaga ang makaguguhit ng hangganan ng buhay at wasak. Sa mga sumunod na pahina, nakasulat ang kasaysayan ng mga tagapangalagang nauna sa kanya mula sa isang babaylang babae noong panahon ni Lakandula, isang mandirigmang mangingisda mula sa Panay, at isang bata mula sa Camiguin na nakalaban ng dambuhalang pusit na may 4 na bibig. Ngunit ang pinakaimportante, naroon ang huling pahina na hindi pa nabubuksan sa daan-daang taon. Nang hinawakan ito ni Giano, automatikong bumukas at lumitaw ang babala. Ang ulan ng walang hanggan ay hindi isang nilalang. Siya ay sama-samang alaala ng galit, sakim at kasinungalingan ng tao at engkanto. Hindi siya mapapatay, kundi maitatakda lang kung kailan siya muling babalik. Bumalik sa bangka si Giano dala ang bagong kaalaman. Ngunit habang nagsasagwan sila paalis ng bahura, may biglang lumitaw mula sa ilalim. Isang mata, isang dambuhalang mata na kasing laki ng bangka nila. At narinig nila ang tinig, malalim, tila kulog sa ilalim ng tubig. Nararamdaman ko na kayo, mga alagad ng liwanag. Ngunit ang ulan ay paparating, at sa oras ng pagbuhos, walang makakatakas. Pagka-uwi sa baryo, agad nagpatawag si Giano ng pulong. Ipinaalam niya sa lahat ang nalaman. Hindi pa tapos ang laban. May paparating pa, isang mas malaking pagsubok. Isang unos na hindi gawa ng panahon, kundi ng kaluluwa ng karagatan. Tahimik ang mga tao, ngunit hindi na sila gaya ng dati. Hindi na sila mga takot. Kasama na nila ang tagapangalaga. Kasama nila si Amiran, ang batang sinag ng liwanag. At ngayon, kahit alam nilang may paparating na ulan, handa na silang lumaban. Simula nang ibalita ni Giano sa buong baryo ang paparating na panganib, naging abala ang lahat sa paghahanda. Hindi ito ordinaryong bagyo. Hindi ito kalaban na kayang patumbahin ng armas o bala. Ito ay ang tinatawag sa sinaunang aklat ng tubig at bato na ang ulan ng walang hanggan. Hugis niya'y ulap, galaw niya'y dagat, at tinig niya'y sigaw ng libu-libong nilalamon ng kadiliman. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang mga nilalang ng lupa at dagat. Dumating mula sa iba't ibang pulo at guwang ng karagatan ang mga sirena, duwendeng dagat, at mga tagabantay ng hangganan. Maging ang ilang matatandang albularyo mula sa Mindoro, Antique at Siquijor ay tumungo sa baryo ni Giano. Ang liwasan na dati tahimik ay napuno ng mga ritual, ukit, dasal at pag-uusap na may halong takot at pag-asa. Pinangunahan ni Lola Insiang at Mang Fidel ang pagsasanay ng mga kabataan sa paggamit ng asin na may dasal at mga panangga gamit ang batong buhay mula sa ilog. Tinuruan sila kung paano bumuo ng proteksyong hindi pisikal kundi espiritual. Habang si Alindaya naman ay bumalik sa ilalim ng dagat upang ihanda ang kanyang mga kawal, mga sirena at engkanto ng bahura na handang magsakripisyo para sa katahimikan ng dalawang mundo. Sa gitna ng mga paghahandang iyon, si Amiran, na ngayon ay tila 5 taong gulang na sa kabila ng ilang buwang gulang lamang, ay unti-unting nagpapakita ng lakas na di may paliwanag. Sa bawat galaw niya, ang hangin ay sumusunod. Ang tubig ay napapakalma. At sa kanyang palad, may liwanag na bughaw at gintong umiikot na tila diwa ng kanyang inang si Alindaya at ng kapangyarihan ni Giano. Isang gabi, habang nagbabantay si Giano sa tabing dagat, lumapit si Amiran sa kanya at biglang nagsalita ng buo. Dumarating na siya. Ang ulap ay magmumula sa ilalim. Ang ulan ay hindi babagsak mula sa langit, kundi aakyat mula sa kailaliman. Napapitlag si Giano. Tiningnan niya ang ulap sa silangan. Walang bagyo, walang hangin. Ngunit ang kanyang balat ay kinilabutan, parang may gumagapang sa ilalim ng balat ng mundo.
Kinabukasan, nagsimulang tumupad ang propesiya. Una, dumilim ang dagat kahit tanghali. Ang liwanag ng araw ay biglang nawalan ng lakas. Ang tubig sa baybayin ay umitim at nagsimulang bumula. Isang batang babae sa baryo ang nagsimulang magkasakit at nagdeliryo. Sinasabing nakita raw niya ang mga mukhang walang mata sa ilalim ng tubig. Ikalawa, ang mga isda sa palengke ay bigla ang nabulok. Pati ang mga pananim ay nalanta kahit bagong dilig. Ang hangin ay may amoy na parang kalawang na asin. Nakakasuya, nakakabara ng ilong. Ikatlo, isang gabi bago ang inaasahang pagdating ng unos, isang matandang mangingisda ang lumitaw mula sa karagatan. Si Lolo Domeng, na nawala 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit iba na siya ngayon. Putlang-putla, namumula ang mga mata at may mga itim na marka sa kanyang katawan. Tapos na. Darating na siya. Mahinang bulong nito bago tuluyang bumagsak at mamatay sa harap ng mga tao. Habang bumibigat ang tensyon sa baryo, binuklat muli ni Jano ang aklat ng tubig at bato. Doon, isang bagong pahina ang kusa ng nabuksan. Tila lumitaw lamang dahil sa paglapit ni Amiran. Sa pahina, isang babala. Kapag gumising ang ulan ng walang hanggan, hindi ito kayang labanan ng isang nilalang lamang. Ang tagapangalaga ay dapat makiisa sa dugo ng liwanag, isang sakripisyo ng 2 mundong pinagmulan, tao at engkanto. Napatingin si Jano kay Amiran. At ako ang isa, bulong niya. Ngunit may kulang pa. Kailangang buuin ang 3 susi ng hangganan. Perlas ng pusod binigay na ni Alindaya. Buto ng lakan iningatan ni Lola Insyang sa loob ng 70 taon. Alingaw-ngaw ng unang alon, isang tunog na hindi na naririnig ng tao simula noong unang bagyo ng mundo. Sa huling gabi, nagpatawag si Jano ng pagtitipon. Nakaupo sa gitna ng liwasan, napapaligiran siya ng mga matatanda, mga mangingisda, kabataan, at maging mga engkanto. Bukas, wika niya, hindi lang tayo lalaban para sa buhay. Lalaban tayo para sa kinabukasan ng 2 mundo, ng tao, at ng nilalang na matagal na nating hindi naintindihan. Hindi tayo perpekto, pero handa tayong magsakripisyo. Lumuha ang ilan, yumuko ang iba, ngunit lahat ay nagkaisa. Habang ang buwan ay nasa tuktok ng langit, dumating ang unang patak ng tinatawag na ulan ng walang hanggan. Ngunit hindi ito tubig. Ito ay itim na likidong dumidikit sa lupa at unti-unting nilulon ang lahat ng buhay. Mga punong natutunaw, mga ilaw na nawawala, at mga alon na paakyat imbes na pababa. Tumayo si Jano. Sa kanyang kamay, ang 3 susi ng hangganan. Sa kanyang likod, si Amiran. Sa kanyang harap, isang aninong unti-unting humuhubog. Walang mukha, walang katawan. Isang ulap na may mata. 1, 2, 3, hanggang maging libo-libo. Narito na siya, ang ulan ng walang hanggan. Sa mismong gitna ng gabi, sa pagitan ng tahimik lupa at dagat na unti-unting nababalot ng dilim, tumayo si Jano. Bit-bit ang 3 susi ng hangganan, ang perlas ng pusod, buto ng lakan at alingaw-ngaw ng unang alon, na ngayon ay nasa anyo ng mahiwagang tambol na kayang tumugtog ng tunog na matagal nang hindi naririnig ng sinuman. Kasama niya si Amiran, nakayakap sa kanyang likod, at si Lola Insyang, si Mang Fidel, ang mga albularyo, at ang mga engkanto ng dagat. Lahat ay nakapwesto sa paligid ng liwasan. Sa gitna ay nakabukas ang aklat ng tubig at bato, at sa kanyang tuktok, isang bilog na ritual na may ukit ng mga sinaunang simbolo ng balanse. Bago pa man maituntong ni Jano ang una niyang hakbang sa gitna ng bilog, nagsimulang gumalaw ang dagat. Hindi na ito basta alon, ito'y gumagapang, may anyo, may galamay, may ngiti ng kamatayan.
ang ulan ng walang hanggan, ang espiritu ng sama ng loob, kasakiman, galit at panlilinlang mula sa libu-libong taon ay nagpakita na sa kanyang ganap na anyo. Isa itong dambuhalang ulap na may milyong mata sa bawat patak ng ulan, at sa bawat mata ay may nakapaloob na alaala ng isang nilalang na nilamon ng dilim. Mga sirena, mangingisda, albularyo, bata, matanda, lahat ng kaluluwang hindi pinatawad ng sarili. Tumigil ang oras, tumigil ang hangin, tumigil ang paghinga ng lahat. Lumapit si Giano sa gitna ng bilog at hinawakan ng 3 susi. Sa isang iglap, ang buong liwasan ay nabalot ng bughaw at gintong liwanag. Sabay-sabay na tumugtog ang tambol ng alingaw-ngaw ng unang alon. Isang tunog na tila bulong ng sinaunang ina ng karagatan. Sa tunog na iyon, nagsimulang umatras ang ulan, ngunit mabilis itong bumalik, galit at lumulundag mula sa bawat gilid ng baryo. Wala kayong magagawa. Kayo rin ay galit. Kayo rin ay may taksil sa puso. Sigaw ng nilalang habang gumuguhit ng itim na kidlat sa hangin. Ngunit sumagot si Giano sa tinig na buo. Oo, may galit kami. Pero hindi namin ito ginagamit para wasakin ang mundo. Ginagamit namin ito para lumaban. Hindi sa isa't isa, kundi sa kagaya mong gustong lamunin ang lahat. Dinala ni Giano si Amiran sa gitna ng bilog. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Amiran ang huling bahagi ng kapangyarihan ng kanyang ina, ang natitirang hibla ng gintong buhok ni Alindaya, na siya namang lumutang mula sa langit na tila inihulog ng mga bituin. At nang maisanib ito kay Amiran, isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Umikot ito sa buong baryo. Ang liwanag ay hindi basta liwanag. Ito'y alaala ng kabutihan, sakripisyo at pagmamahal mula sa bawat sulok ng mundo. Napaatras ang ulan ng walang hanggan. Nagsimula itong matunaw. Unti-unti, bawat patak ay naging luha ng mga kaluluwang napalaya. Hindi ito katapusan. Babalik ako. Sa oras na muli ninyong kalimutan ang kabutihan. Huling sigaw ng nilalang bago ito tuluyang naging alon at sumanib sa dagat. Ngunit may kapalit. Upang maisara ang ritual, kailangang magsakripisyo ng isang nilalang na may dugo ng tao at puso ng tagapangalaga. Alam na ito ni Giano mula pa lamang sa huling pahina ng Aklat ng Tubig at Bato. Giano, anak, umiiyak si Lola Insiang. May iba pang paraan, wag yan. Ngunit ngumiti si Giano. Ito ang tanging paraan para hindi na bumalik ang dilim. Hinalikan niya sa noo si Amiran. Ikaw ang susunod. Alagaan mo ang mundo, hindi sa pagiging makapangyarihan, kundi sa pagiging makatao. Tumayo siya sa gitna ng liwanag at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naging bahagi ng hangin, ng tubig, ng dagat mismo. Walang kirot, walang sigaw, kundi katahimikang parang awit ng alon. Makaraan ang ilang buwan, muling namuhay ng payapa ang baryo. Muling lumago ang isda sa dagat. Ang mga sirena at mga tao ay may pagkakaunawaan na. Sa gitna ng liwasan, nagtayo sila ng isang bantayog, isang bangkang kahoy na may ukit ng gintong hibla sa gitna. At si Amiran, lumalaki siya sa gabay ni na Lola Insiang at mga engkanto. Ang kanyang palad ay patuloy na nagliliwanag tuwing may kaguluhan sa puso ng mga tao. At sa bawat paglalakbay sa dagat, sinasabi niya sa kanyang sarili, si Giano ay hindi nawala. Siya ang dagat, siya ang alon, siya ang ating alaala, wakas